Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Lalo na sa aking pagkakatanda. Hindi tayo nakapagpaalam sa kanilang lahat. Lalo na kay Emperor Zubaji na tayo ay magtutungo sa inyong imperyo. Baka mag-alala ito kung hindi kanya makita sa loob ng inyong kaharian. Ako na lang ang magtutungo sa lugar kung nasaan ang lagusan na aking daraanan pabalik sa aming mundo ng iba't ibang nilalang. Antayin mo na bumalik si Emperor Zubaji sa inyong kaharian. Mahal na Empress Ganggang. Salamat talaga ng lubos. At pasabi din kay Emperor Zubaji ay sobrang salamat sa pagiging mabait niya din sa akin. Sabi ni Lin. Nang marinig ito ni Ganggang siya ay napakamot ng ulo at sinabi. Kung ganon, mag-iingat ka. Nais sana talaga kita samahan. Para matiyak ko na makakarating ka ng ligtas patungo sa lugar kung nasaan ang lagusan na iyong dadaanan pabalik sa inyong mundo. Sabi ni Ganggang. Nang marinig ito ni Lin. Siya ay nagsalita at sinabi. Salamat mahal na Empress Ganggang. Ngunit kaya ko, ang lahat ng haarang sa aking dadaanan ay aking papaslangin. Sabi ni Lin sa pabirong tono. At ito ay tumawa. At nang marinig ito ni Ganggang siya ay nagsalita at sinabi. Sabagay. Ikaw ay isang prinsesa ng mga elf na nagtataglay ng sobrang lakas na spiritual. Hahaha. At ang dalawa ay nagtawanan. At maya-maya si Lin ay nagsabi. Maywan, na kita mahal na Empress Ganggang. Hanggang sa muli natin pagkikita. At aasahan ko na ikaw at si Emperor Zubaji ay tutungo sa aking palasyo sa lugar ng aming lahing elf. Sabi ni Lin at ito ay ngumiti at dahan-dahan naglakad papalabas ng silid hapagkainan. At sa paglabas ni Lin sa silid hapagkainan, ito ay naglakad palabas ng kaharian ni Ganggang. At si Ganggang ay biglang tumayo at tumakbo papalabas ng silid hapagkainan. At pinagmasdan si Lin na naglalakad papalabas ng kanyang kaharian. At si Ganggang ay napabulong. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganito. Ang prinsesa ng lahing elf ay tinawag akong kaibigan at ito ay yamakap pa sa akin. Sa buong buhay ko. Ngayon lang ako nakaranas ng isang yakap na nagmula sa iba. Na ang yakap na iyon ay aking naramdaman na may pagmamahal. Sa maikling panahon na nakilala ko ang prinsesa ng mga elf. Ito ay agad na napamahal na sa akin. Nakakalungkot lang at ito ay babalik na sa kanilang mundo. Na hindi ko alam kung magkikita pa kami ulit. Napakabuti ng puso ng prinsesa ng mga elf na iyon. Mag-iingat ka sa pagbabalik mo sa inyong mundo aking mabuting kaibigan. Sabi ni Ganggang, sa kanyang sarili. Oo, sa buong buhay ni Ganggang ito ay walang naging kaibigan. At tumawag sa kanya na isang kaibigan. Si Ganggang ay namuhay sa mga labanan o digmaan ng mga cultivator na nagpapalakasan ng kanilang mga sekta o imperyo. Kaya hindi ito nakaranas kung paano magkaroon ng isang kaibigan. At sa pag-alis ni Lin, si Ganggang ay nakakaramdam ng lungkot sa kanyang puso. At si Lin ngayon ay kanyang pinagmamasdan ng mabuti habang naglalakad. At sa pagdating ni Lin sa labas ng kaharian nila Ganggang at Zubaji, ito ay agad-agad lumipad ng mabilis. At tumungo sa direksyon kung saan lugar naroon ang lagusan na kanilang natuklasan ni Daryl. Ang lagusan na ito ay nasa lugar na nasasakupan ng Westrington. At si Ganggang ay bumalik sa loob ng silid hapagkainan. At ito ay medyo nakakaramdam ng lungkot. At lumipas ang minuto, si Zubaji ay nakabalik na sa imperyo ng North Mona.
At ito ay bumababa sa pagkakalipad. At siya ay nakikita ng mga kasundaluhan ng North Mona. At ang mga kasundaluhan ay bumati kay Zubaji. Magandang umaga Emperor Zubaji. Sabi ng mga kasundaluhan ng North Mona. At si Zubaji ay hindi pinansin ang mga kasundaluhan na ito. At si Zubaji ay mabilis na tumakbo patungo sa kanilang kaharian. At maya-maya, si Zubaji ay nakarating na sa loob ng kanilang kaharian. Sa pagpasok ni Zubaji siya ay sinalubong ng mga kasambahay. Na nautusan ni Ganggang na maghanda ng pagkain. At ang mga ito ay yumoko at sinabi, "Maligayang pagbabalik mahal na Emperor Zubaji at magandang umaga sa iyo." Sabi ng mga kasambahay. At si Zubaji ay nagsalita at sinabi, "Ang inyong Empress Ganggang na aking asawa. Nandito ba siya sa loob ng kaharian?" Sabi ni Zubaji nang may pag-aalala. Nang marinig ito ng mga kasambahay, sila ay nagsalita at sinabi, "Oo mahal na Emperor Zubaji. Si Empress Ganggang at ang kanyang panauhin ay nasa silid hapagkainan." Silang dalawa ay kumakain na ng agahan sa loob ng silid hapagkainan. Sabi ng tatlong kasambahay. Walang kaalam-alam ang tatlong kasambahay na si Lin ay nakaalis na ng kaharian ng North Mona. At si Ganggang na lang ang nasa loob ng silid hapagkainan. At nang marinig ito ni Zubaji, ang kanyang pag-alala at kaba sa kanyang puso ay unti-unti nang nawala. At si Zubaji ay nagsalita at sinabi, "Salamat naman kung ganon, maiwan ko na kayo." At si Zubaji ay naglakad patungo sa silid hapagkainan. At maya-maya si Zubaji ay dahan-dahan pumasok sa silid hapagkainan. At ito ay nagsalita, "Ikaw, bakit hindi ka nagpaalam sa akin na babalik ka na sa ating kaharian? Ako ay labis na nag-alala sa iyo." Sabi ni Zubaji. Nang marinig ito ni Ganggang siya ay tumayo at lumapit kay Zubaji. At sinabi, "Paumanhin kung hindi na ako nakapagpaalam sa iyo aking mahal na asawa. Napadami ang pag-inom ko ng alak at masyado akong nalibang sa pakikipagkwentuhan kay Prinsesa Lin. Huwag ka na magalit aking mahal na Emperor." Sabi ni Ganggang. Nang marinig ito ni Zubaji, siya ay nagulat at napabulong sa kanyang isip. Totoo ba na humihingi ng paumanhin ang aking asawa sa akin? Ano ang nangyari sa aking asawa? Bakit ganito siya ngayon? Masyado siyang mabait sa akin. Sabi ni Zubaji sa kanyang sarili. At maya-maya si Zubaji ay humalik sa ulo ni Ganggang at sinabi, "Mabuti ay hindi kayo napahamak ni Prinsesa Lin sa pagtungo nyo sa ating imperyo." At si Zubaji ay tumingin sa paligid at ito ay hinahanap ang figure ni Lin. At si Zubaji ay muling nagsalita at sinabi, "Aking mahal na asawa, nasaan ang prinsesa ng mga elf?" Sabi ng mga kasambahay ay nandito siya sa loob ng silid hapagkainan at ito ay iyong kasama kumain. Sabi ni Zubaji. Nang marinig ito ni Ganggang, siya ay nagsalita at sinabi, "Halika umupo na muna tayo at kumain." At ang dalawa ay umupo ng magkatabi. At si Ganggang ay nagsalita, "Ang prinsesa ng mga elf na si Prinsesa Lin ay umalis na sa ating imperyo." Sabi ni Ganggang. Nang marinig ito ni Zubaji, si Zubaji ay nagsalita at sinabi, "Ganon ba aking asawa? Si Prinsesa Lin pala ay bumalik na sa imperyo ng Westrington. Hindi na pala kailangan pa tumungo dito ni Brother Daryl upang sunduin si Prinsesa Lin. Dahil si Prinsesa Lin ay kusa na itong bumalik sa imperyo ni Brother Daryl." Sabi ni Zubaji. Nang marinig ito ni Ganggang, siya ay nagsalita at sinabi, "Mali ka aking asawa. Ang prinsesa ng mga elf na si Prinsesa Lin ay umalis na sa ating imperyo. Para tumungo sa lagusan kung saan sila ni Daryl na dumaan. Nang sila ni Prinsesa Lin ay nakabalik sa ating mundo. Ang prinsesa ng mga elf ngayon na si Prinsesa Lin ay nagpasya nang bumalik sa kanilang mundo at tumungo sa kanilang lugar na nasasakupan ng kanilang lahing elf." Sabi ni Ganggang sa malungkot na tono. Nang marinig ito ni Zubaji siya ay labis na gulat at sinabi, "Ano, si Prinsesa Lin ng lahing elf ay nagpasyang bumalik mag-isa sa kanilang mundo. At bumalik sa kanilang kaharian nang hindi kasama si Brother Daryl. At hindi alam ni Brother Daryl ang naging pasya ni Prinsesa Lin. Dahil kanina si Brother Daryl ay nag-aalala din tungkol sa pag-alis nyo ni Prinsesa Lin sa kanyang imperyo. Nako! Labis na mag-aalala si Brother Daryl pag nalaman niya ito. Kanina lang si Brother Daryl ay nagpasya ng bumalik sa mundo ng iba't ibang nilalang upang ibalik si Prinsesa Lin sa kanilang lugar.
Dahil alam ni Brother Daryl na baka nag-aalala na ang hari ng mga elf sa kanyang anak na si Prinsesa Lynn. Nako aking asawa, lubusan masasaktan si Brother Daryl sa ginawa ni Prinsesa Lynn. Hindi man ito nagpaalam sa kanya bago umalis. Ang ginawa ni Prinsesa Lynn ay kawalang respeto kay Brother Daryl. Sabi ni Zubaji, nang marinig ito ni Ganggang. Siya ay medyo napasimangot at sinabi, hindi kasalanan ni Prinsesa Lynn kung siya ay aalis at babalik na sa kanilang kaharian. May pamilya nag-aalala sa kanya sa mundo ng iba't ibang nilalang. Kasalanan din ni Daryl kung bakit ninais mag-isa ni Prinsesa Lynn na bumalik sa kanilang mundo ng mag-isa. Si Daryl ay madami pang kailangan nais gawin sa ating mundo. Kung tutuusin, dapat ay binalik niya muna sa mundo ng iba't ibang nilalang ang prinsesa ng mga elf na si Prinsesa Lynn sa kanilang lugar. Bago niya gawin ang mga nais niyang gawin sa mundo nating mga tao. Sa totoo lang ang lagusan na kanilang dinaanan ay mapapabilis ang kanyang pagbabalik sa ating mundo, kung binalik niya muna si Prinsesa Lynn sa kanilang mundo. Si Daryl ay hindi iniisip ang nararamdaman ni Prinsesa Lynn. Ang ayoko lang kay Daryl ang pagiging manhid niya sa nararamdaman ng kanyang mga nagiging babae. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!